Hello guys, tayo ay magtatapon ng basura ngayon. Aba, maraming mga cabinet dito. Ano to? Tatapon? Tatapon parang ano na. Makiusyoso tayo. Or parang may lilipat. Hello guys, nandito tayo. Iinom tayo ng kape. Wait, may isasarado lang ako. Yan, dyan tayo. Ay, ano ba yan? Kukunin ko. Kape! Ayan, magkape tayo ito yung umaga. Ano ako ngayon, maghuhugas ng pinggan. Ang dami ko na hugasan, nakatambak na. Nakalimutan ko, ayan, ayan pa, ilalagay ko lahat yan dyan. Hinugasan ko muna. Ayan, naris ko yung mga, sinabon ko muna. Tapos, ilalagay ko dyan sa dishwashing para mas malinis. Tapos, idra-dry. May dryer yan dyan. Ayan. Ayan. Kain tayo toast bread. Maraming nagtatanong sa akin kung Bisaya ba raw ako. Sabi ko sa inyo. Para yung accent ko lang, parang Bisaya. Pero taga Pangasinan ako. Bisaya at saka Pangalatong, magkaano ba yung accent ng pananalita? Parang kasi yung accent ko parang Bisaya. Kaya maraming nagtatanong. Hello, I'm from Pangasinan. Ayan. Hi sa mga taga Bisaya. Magka-accent tayo ng pananalita. Bagong gising ako, singkit pa yung mata ko. Kaya, gugutom na ako. Kanina pa ako gising, kaso nga lang, linggo ngayon, tinatamad akong gumising. Nag-computer muna ako. Hinintay ko talaga yung kumukulo ng tiyan ko, gutom na gutom ako. Ayan. Hugasan ko muna kamay ko. Hello sa mga taga-Taiwan dyan. Kung sino man ang mga taga-Taiwan na nasa Europa, shoutout sa inyo. Taga-Taiwan ako dati. Ayan. Ang init, ang init. Ayan ang init. Kuha tayo ng para sa butter ko. Where's my butter? Butter and honey. Yan. Ay, nasa harap na ng camera. Kung ano-ano pang kinukuha. Hindi ko kasi, nakalimutan ko kasi kung ano ilalagay ko. Ayan, kaya pasensya na. Ayan, butter ulit tayo. Ganyan. Ayan. Pagkain. Ubus na kagad yung Dati, ayaw na ayaw kong maglagay ng butter sa tinapay. Sabi ko, mantika to. Ayaw ko, sabi ko ganun. Alam niyo na, ignorante. Bago mga, hindi ako kumakain dito sa Pilipinas. Dito lang sa Europa. Lahat ng bago rito parang ignorante ako. Yan. Masarap to. Parang parang McDo style. Ayan, ganyan lang yan. Kain na tayo. At
At tulog pa yung anak ko. Natulog kaming mag-ina mga alas 4 ng madaling araw. Mga ganyang oras. Sarap. Tapos magkape tayo ng mainit na kape. Gumising na yung anak ko. Anong oras na? Alas 12 na yata o alauna. Ayan, alas 12 ng tanghali. Mag-aagahan lang kayo mag-ina. Yung asawa ko kanina po umalis. Nagtrabaho. Pumunta siya sa Next City. May service siya doon. Aalis ako mamaya para mag-shopping ulit. Binigyan ako ng asawa ko ng pera pambili ng yung dadalhin ng anak ko sa school trip tomorrow. End of this month is wala nang pasok. Vacation na rito 2 months. Harap. Isa pa. Lamig. Sarap ng tinapay yung. Kain tayo. Hello guys. Tayo ay magtatapon ng basura ngayon. Aba, maraming mga cabinet dito. Ano to? Tatapon. Tatapon parang makiusyoso tayo. Or parang may lilipat. May lilipat. May bagong lipat dyan sa baba. Ayan. Ay, yan, may mga tao dyan sa bar. Ayun tingnan nyo, may itinapon na baso. Ay, mga pang display. Tinapon. Kung baka makita ng asawa pupulutin. Mahilig yun sa mga baso-baso eh. Marami na kayong baso. Ano yan? Itapon natin. May baso kami nabasag eh. Tara. Nako. Ano yan? Hindi ko At nandito tayo. Masaraduhan ako. Tara sa groceryhan. Ay, tingnan natin kung makapaglakad-lakad tayo. Kasi ano ba ngayon? Sabado ay walang church ngayon. Ito yung Sabado, walang church. Pupunta sana ako doon mismo sa church. Diyan na lang tayo sa shopping mall. Ilang araw na mainit. Ngayon na naman, araw-araw malamig. Ayan, hindi ako pwedeng magpa-sexy ulit na ganyan ulit. Ay, kailangan magsuot tayo ng jacket. Ayan, dito tayo. Kaliwa kanan. Ayan, malaking bangko yan. CSOB. Ayan, ito Ayan, ang naman ang tangkad nun. Ay, ang tangkad. Ginagawa kasi itong bangkong to eh. Matagal na. Hanggang ngayon hindi pa naayos. Ayan, kung gusto nyo magpaitim, uso rito nagpapaitim eh. Solarium. Diyan tayo. Ako, gusto ko magpaputi. Yung mga kana rito gusto magpaitim. Iba-ibang lahi, iba-ibang gusto. Ayan. Ay. Tara. Ayan, nandito tayo sa baba ng bahay namin sa mismong city nila, sa Czech Republic. Ayan, ang daming mga binatilyo sa harapan ng McDonald's.
Biyernes kasi ngayon. Hinihintay nilang magbukas yung diskuhan. Sa city dito, ang laman ng mga diskuhan dito is mga binatilyo binata, ay ang gaganda ng mga damit. Sosyal ang rito, diskuhan. Pero sa mga village, alam niyo ba ang laman ng mga diskuhan ay matatanda sa mga baryo-baryo. Mayroon din silang diskuhan. Kaso nga lang, matatanda lola at lolo, yung may mga basto, yung mga naka-wheelchair, makikita mo minsan nandoon sila nagtatambay. Pero dito sa city nila, ang mga dalagat binata, yung malapit, itong diskuhan na to, yung malapit sa amin mga alas 3 ng madaling araw, naririnig mo ang yung mga binatili yung nagsisigawan, parang mga lasing na. Nako, ngayon pa naman medyo summer na sa Czech Republic, binubuksan namin ng bintana. Pagbukas mo ng bintana, ay nako, pag alas 2 ng madaling araw yan, dinig mo. Kung minsan nag-aaway pa nga sila nagsisigawan. Ay nako, ang dami nila nagkukumpulan. Mga batang yan, nako, ang gagwapo nila, ang gaganda nila, mas lalo yung mga babae. Ang gaganda nila. Yung mga babae dito na wala pang asawa, ang gaganda. Pero kapag nag-asawa na, nag-iiba ang itsura nila. Lumulubo ang katawan nila. Nagiging malaki ang puso na katulad ko, matabang-mataba pag katapos nilang mga anak. Yung mga puti, mas lalo yung mga kapag nag-asawa na, iba na ang katawan nila sa lumalaki, matabang-mataba. Ang daming matatabang tao rito. Yung bang ang lalaki talaga, ang lalaki ng tiyan pa. Kaya pag mga binata at binatilyo, ang gugwapo at ang gaganda nila. Yung mga lalaki lang kapag kahit na may asawa na sila, gwapo pa rin sila. Ang iba nga lang dyan, yung asawa nilang babae na puti, nag-iibang itsura, nagiging mukhang matanda. At saka yung kasi pagka nanganak na yung isang babae, alam niyo naman, kung minsan nananaba, nalalaki yung puson, ganon. Tapos kakaalaga ng mga anak nila. Ayan, kapag kumain yung anak nila, luto sila doon, luto dito. Siyempre, gutom din yung nanay. Kain sila doon, kain dito. Kaya lumalaki yung mga babae, yung mga asawa nila. Ayan, tumataba. Ay, yung mga lalaki nga lang, ayun, ganun pa rin, tsura, guwapo pa rin. Ang pagkakaiba yung mga babae nga lang, nag-ibang tsura, lumulubo, nag-ibang mukha nila. Pero kapag mga dalaga sila, grabe, ang gaganda nila. Daig pa nila yung mga artista sa Pilipinas. Dito mo makikita yung mga original na mukha. Walang kapeke-peke, walang plastic surgery. Ayan. Yung mga kanangalang, yung mga apam na yung mga taga-check dito. Gustong-gusto nila yung magpapango. Nagpa-plastic surgery pa nga mga yan, yung kapag ang ilong nila ang tatangos, pinapalit nila. Ayan. Kapag ang balat naman nila is puting-puti, ay nagwawaldas sila ng pera. Pupunta sila sa solarium. Doon sila, yung solarium may parang may kabaong. Hihiga sila doon. Tapos, paglabas nila sa solarium na yon, ang itim na nila, mas maitim pa sa akin. Yan, yung mga binatilyo. Medyo naka-short sila ngayon kasi, ngayon, medyo summer na. Ganito dito. Hindi na masyadong mainit. Yung bang parang kapag lumabas ka sa labas sa bahay, parang aircon lang ang style, mga 16 degree, ganyan o ganyan ang init, parang air condition. Ayan, tingnan niyo yung maliit lang na city to, hindi masyadong malaki. Dito lang mismo ang may tao, dito sa bandang to. Pero pag lampas mo dito, halos wala ng katao-tao. Pwera lang doon sa harapan ng municipal, may mga tao din doon na naglalakad, nagtatambay, may mga restaurant din doon. Dito kasi,
Kaya may mga tao yan sa loob. Yung mga tao nasa loob ng shopping mall, diyan sila nagtatambay. Ayan, nag-isang malaking shopping mall dito. May mga shopping mall dito, kaso nga lang maliliit. Pero may isang shopping mall dito, sasakay ka pa ng bus. Papunta doon yung Globus or Nisa ang pangalan. Ayan, kung minsan nagsasawa na ako sa shopping mall dito, nagbabas ako papunta doon sa ibang shopping mall. Libre lang naman ang bus ng papuntang sa kabilang shopping mall. Walang bayad. Pero kapag pauwi ka ng probinsya nila, bari-baryo, may bayad na yung bus. Yung tingnan yung bus na yun, may bayad yan. Tingnan niyo yung malaking orasan. Yun ang popular yan dito. Ayan, tingnan niyo muna. Ayan, ganyan ang mga bus nila. Papuntang mga bari-bari or village yan. Yung train, hindi ito nakasign yung train. Yung train, sa likod ko, doon, pababa ng bahay namin doon pa. Medyo maglalakad ka lang na 5 or 10 minutes, makakarating ka na doon sa train station. Ito lang naman is bus station at saka tram station lang. Connecting area to. Ay, nako. Tingnan yung mga tao. Kukunti nga ngayon ang tao kasi nung oras na yan. Ayan na, alas 7. Hindi ko makita. Alas 7:15 yata. Oo. Mga ilang mga 30 minutes or 40 minutes, sasarado na rin ang shopping mo na yun. Kaya wala mga tao. Tanghali, hapon, karamihan dyan at saka umaga, mga lola na nagsha-shopping, nagro-grocery. Ayun lang, kaya maraming tao. Tsaka yung mga student, mga alas 2, alas 3, pauwi na sa bahay nila, ay maraming tao. Ngayon, alas 7 na wala na, nagsiuwian na yung iba. Ang natitira na lang dyan, yung mga taga rito, katulad ko, na pagala-gala yan dyan. Ayan, yung iba, naghihintay ng pagbukas ng, ng diskuhan. Ilan ang diskuhan dito? Isa or dalawa yata. Hindi ko malala. Ang pagkakaalam ko, dalawa. Yung isa dito, malapit sa bahay namin. Yung isa pa, nandoon malapit sa munisipyo. Ayun. Tsaka, karamihan dito, mga bar-bar. Yun. Ayan, yan ang tram na yan. Itong tram na to is papuntang number 3. Kapag number 3, papuntang zoo or di kaya sa mga university. Kasi yung tram na yan, naghahakot ng mga student papuntang school or di kaya papuntang zoo. Straight mo lang yan. End of station nito, yung number 3 na tram na yan is papuntang zoo. Ang ganda ng mga babae ngayon sa likod niya, ayan, ganyan kaganda yung mga babae rito kapag wala pang asawa. Pero kapag nakapag-asawa sila, naku, lumulubo ang katawan nila. Ayan, ang ganda niya, ganyan mga babae rito. Medyo nakapantalon pa yan, ha. Ganyan, nakaseksi yung mga babae rito. Wala silang kahiya-hiya sa pananamit dito. Kasi medyo malamig ngayon, kaya nakapantalon yung babae yan. Pero tingnan mo mga tao, wala silang pakialam kung anong suot ng mga tao rito, Yan. Hindi nila pinapansin mga ganyan. Pero kapag naka-short pa yan, kung minsan halos bikini ang susuot nilang naglalakad. Wala yung mga lalaki rin, babae. Wala silang pakialam, hindi nila tinitignan. Ayun, sanay na sila. Ayan. Ay, nako. Ayan. Ang tagal na natin dito, ha. Kanina pa. Ayan, malis na ilang minuto lang naman yan. May oras yan sa taas. Kikita mo kung anong oras umalis yung tram na yan. Tingnan nyo yung babae na naka-wheelchair. Nakikita ko yung parati dyan sa bakery. Yung naka-wheelchair. Di motor yung wheelchair niya.
Ganito yung mga ano rito, yung mga hindi nakakalakad. Ano yan, yung mga upuan nila or wheelchair nila. Ano yan, di motor. Hindi sila ano naglalagi sa bahay, palakad-lakad sila. Ayan. Kasi yung itinutulak, nako, hindi ka makakalis kung wala magtutulak sa'yo. Mas maganda yan yung lola yung kanina, yung nakita yung naka-wheelchair. Ayun, ayun doon, naghihintay ng sariling tram or bus na hihinto. Yeah, walang tutulog sa kanya. Nakakapag-grocery siya ng mag-isa. Hindi katulad sa Asia na kapag baldado ka na, hindi ka na makakaalis or kapag walang nag-aalaga sa'yo, hindi ka na makakapag-grocery. Dito yung matandang yan, alam nyo, araw-araw nakikita ko yan, nag-shopping. Kung minsan nag-stay siya doon sa bakeryhan, nakaupo doon, nagkakape. Ayan. Kung minsan nakikita ko sa McDonald's, lahat binibisi niya yung sarili niya. Parang hindi siya nag-i-stay sa bahay. Kuminsan sabi ng asawa kasi parang nakikilala rin niya kasi namimit namin siya sa bakeryhan. Sabi niya, sana yung matanda, ayan yung sabi niya sa akin. Yung naka-wheelchair, sabi niya, araw-araw nandito siya, sabi niya ganun. Alam niyo yung mga ganyan yan, hindi nagtatrabaho pero tinutulungan sila ng gobyerno. Buwan-buwan may sahod ang mga yan. Hindi kagaya sa atin na kapag baldado ka na, wala nang tulong ang gobyerno. Dito sa kanila is buwanan may mga tulong ang mga yan. Hindi ko alam kung magkano, mga parang malaki ang sinasahod nila sa gobyerno, parang sahod na rin nila. Kasi i-rehistro mo lang na may ka diyan, hindi ka makapagtrabaho. Susuportahan ka ng gobyerno. Ganon dito, may suporta yung gobyerno rito. Hindi nila pinapabayaan yung kapwa nila. Kahit na dito kapag halimbawa't nawalan ka rin ng trabaho, may suporta rin yung gobyerno nila. Papasahuran ka ng 6 months or up to 8 months. Ayan ang tulong ng gobyerno. Kapag tinanggal ka sa trabaho. Pero kapag hindi ka naman tinanggal at ikaw mismo ang nag-resign, hindi ka tutulungan ng gobyerno. Bahala ka sa buhay mo. Sabi nila tamad ka. Hindi ka nila tutulungan. Ayan. Bibigyan ka ng sahod ng gobyerno kapag naalis ka sa trabaho. Pero after 6 or 7 or 8 months, wala ka pa rin trabaho, babawiin na ng gobyerno yung tulong nila sa iyo, i-stop na nila. Kailangan magtrabaho ka na. Hindi panghabang buhay na tutulungan ka ng gobyerno minsan dito. Bibigyan ka ng mga 6 or 7 months na paghahanap mo ng trabaho. Pero sa time na yan, pag makahanap ka man o wala, i-stop na nila yung tulong sa iyo. Yun lang. Ganun yun dito. Adios. Ay.